Dino Romero, Albert Caralan. Tama po ba yun? And then, papatilirin ko, pinatamakan ko na yung for counselor, si DJ Maria Manelos, si Darwin Davina, Lopo, meron ba ako ng dito. I also like to acknowledge the Seventh Dominee of ML, si EJ Pilo. EJ, where are you? And po ang aming youth representative. And of course, the staff and employees of the Triana City Council, Ms. Levita Carpasa. Ate Sed. Magandang umaga po. Ulit sa inyong lahat. Alam niyo po, when I was 9 years, after almost 7 years of unjust detention, ang pagkakas ko sana ko is just to resume my private law practice. I used to be an election law practitioner and resume my teaching in the Calvin Law School. I used to teach in the College of Law. Pero pinag-usapan ko yung aming presidente sa partido, sa Liberal Party, si former Congressman, the late former Congressman Ed Man, mayaman po siya. Ang sabi niya sa akin, Laila, usapin mo, lumas ka, usapin mo ang ating kabayan, at ikwento sa kanya yung mga pinagdaanan mo. So yun lang po ang ginawa ko. Ikot ko, ganyan ko ang aking nalasan, ganyan ko ang mga pinagdaanan ko, ganyan ko ang mga nalaman ko, ganyan ko ang mga naisip ko. For almost 7 years. Uupo ako for 6 years, 8 months, and 21 days. Wow, bilang na bilang. 2,444 days. Base sa Nicaragua, 2010 charges. So, ganun lang po ang ginawa ko. Ganyan po, kung gaano po kasakit at makakabalik, kung pagsukat na ng mga kaso, alam na nila na walang kasakit. Ganyan po, yung aking galit, yung aking nasakit, ang aking lulubot, kapag namatay, yung mga tumatama, yung aking mga kaibigan, nakatulong po ako na nakatulong na kumain ng bagong Pangulo, si Gordon Aquino, at yung bagong TS Cabinet Secretary, si D.A. Suman. Ganyan po kung paano ako yung aking naging routine araw-araw para iiwasan ko yung depression. Dinignan ko araw-araw yung pagdadasal, pagpapasal, pagsusulat sa aking journals, at sa pag-aalala sa aking mga nalaman doon. Sinagpiglang ikaw ang magaling na bigla. Ganyan po rin po kung paano ko nalalaman ang pusa doon, yung mga stray cats, na marami na doon sa aking compound, sa PNP, gusto nila sa mga. Ganyan po kung paano ko naibasa yung more peaceful at mga kapatid. Before mga kasako as chairperson of the Senate Committee on Social Justice, Rural Welfare and Development. Ganyan po kung paano naibasa doon, ginawa ko yung mga batas na yun sa loob ng pinungan. Wala akong access to the internet, wala akong iPad, puro lang po, sukan naman yung
At yun na nga po, lumabas ang katotohanan sa mga pag-ibig o sa mga tatlong kaso na pinasa. Napatunayan yung statement ko. Sabi ng mga korte, walang kasalanan, walang mga na ebidensya doon sa mga kaso. Ibig sabihin, yung mga kaso sa akin, ilan sa akin, walang sinimay. The truth guilty is set to be free. Kaya ako, nagkaroon ko ng meditation and practice. Ano po ba ang Eric stands for Mom Erica is the multi-sectoral wing or arm of the Liberal Party. Multi-sectoral. So we represent several sectors. Women, youth, farmers, fishermen, laborers, urban poor, indigenous peoples, LGBTQIA+, PWDs, and senior citizens. Nagawin mga sektor na inirepresent naman. At ML as an organization, or multi-sectoral organization, has been in existence already since the time of Pinoy, President Pinoy. Because as we recall, Pinoy was also a voting member. I last year po, ready to inform them ng cartel bilang party-list. Kaya ngayon na po participate sa party-list election ng ML. At ako nga po ang pinag-usap nila para maging only number 1. So, aking po sinusunod at maging Basiya ay tungkol sa justisya at reforma. Yung justisya po, hindi naman magpapatuloy sa mga sasakang tao, yung hindi naman. Meaning, the criminal justice system, pero yung justisya po ay tungkol sa ensuring fairness in our society. Social justice, those who are less in life must have more in good. Kaya ko, ilang muli ng party-list, ang ibig sabihin, kami ang nagrepresenta na naging boses ng mga walang boses, yung mga walang poder, voice for the voiceless, voice for the powerless, voice for the marginalized. Kaya naman, ang sabi na nakapag-invest na hindi konsepto at idea yung party-list as a nation in the 1987 Constitution that have all these years led to the vote and abuso. Dahil na po, ang pinag sinabi, o kanina, ilan-ilan dyan ng mga party-list ang mga nasa likod at mga pangwalista o mga big business interests. Meron din po, ilan ng mga party-list na mga nagtayo at mga political dynasties. Meaning, gusto na nila maging extension or expansion ng kanilang political power base. What kind of politics are this? Do they truly represent the marginalized sectors? And it's the fault of the intention ng party-list ngayon. At least politics one now. Ay, napansin ko rin, hindi po ilan-ilan ng mga party-list yan na ang ginagamit ng mga pamahalaan ay mga pamahalaan ng mga government programs. Ito, hindi na ako sasabihin sa inyo kung ano yung mga party-list yan. Hindi ko na ako ang usapan ng mga party-list na tumatakbo yung mga elections. Makikita nyo dyan at least two party-list na ang ginagamit ng mga pamahalaan ay pamahalaan ng mga government programs. Pwede mo ba yun? Nagtataka kami kung paano pinayagan ng government na gamitin yung mga pangalan ng mga government programs or projects. Na yung mga government projects na yan ay siyempre ang goal na yan at public funds. Tapos, it is so unfair kasi yung mga beneficiaries of those programs, akala nila yung mga partners sa yun ay yung mga partner ng kanila party list. But they have nothing to do
na i-introduce dito kami ng mga amendments or i-introduce dito kami ng batas at ng mapapagdala ng informal sa ating political system, especially the political parties